Ilang araw matapos lumitaw si Senador Bato de la Rosa at ang ICC arrest warrant na nakaamba laban sa kanya, uminit na ang tensyon sa Senado at nauwi pa sa putukan. Ang ending, si Senador Bato umiska po. Pero bakit nga ba humantong pa ito sa isang gulo? So yun ang talagang tinatanong natin, Willard, di ba? Kahapon pa. Yes. Na ano pa ba ang sa isip mong hindi pa nasasagot na tanong? Bakit ganun karami yung bala na kailangang ipalit sa isa't isa, no? 27? 30 Mula plus. 30 plus? Oo, daw. Mas marami pa pala. Oo. Or sa panig ng OSAA, 27? 5 sa Yan ang NBI. hindi natin alam. Tatanungin natin yan mamaya kay Sergeant at Arms kung ilan ba yung mula sa NBI daw Oo. and ilan yung galing naman sa Sergeant at Arms office, yes. hindi ba? Oo. Okay. So, bago po kami maumentaryo dito na magkwentuhan ni Willard, kasama po natin ngayon on the line ang Acting Sergeant at Arms ng Senado, Mau Aplasca. Magandang araw po sa inyo, Sir, General. Magandang umaga, Corina at Willard. Good morning, sir. O ikaw, kasi nakausap ko na siya kahapon eh. Ano ba ang gusto mong tanungin? Yes, so General Aplasca, matanong lang namin, bakit po ganun kadami ang rounds na ipinutok mula sa panig ng OSAA laban doon sa mga nagpakilalang NBI? Ilan nga ba in total, sir? Actually, as of now, hindi ko pa talaga nabasa yung official report ng SOCO dahil marami pong meeting kami nangyari kahapon at saka wala po kaming tulog kahapon. Kaya hindi ko po alam yung eksaktong bilang, pero tama po kayo, medyo marami po na marami po yung mga bala na naiputok nung situation na yun. Ayun, okay. Itama na lang po ninyo ako, Ginoong Aplasca, kung magkamali ako sa napag-usapan natin kahapon. Ang sabi niya, ang timeline, noong siya'y dumadaan daw papasok ng Senado, napansin na daw ni General na may mga checkpoints na kinokonduct ang NBI sa paligid, sa periphery ng kung saan yung Senado. Pero sabi po ninyo, General, na ito ay dahil sa nirequest daw ang NBI ng GM o General Manager ng GSIS. Tama po, Ma'am Corina, which we find very unusual po. Ito po yung unang pagkakataon na nangyari po yan na nag-checkpoint yung NBI sa labas ng Senado. Ayun. Pero sila daw ay ni-request ng GM ng GSIS. Pero parang medyo weird, no? Hindi ba kung kakailanganin mo nga naman ng security, either you go to a security agency, they are from government, pero pulis ang hihingin mo. Pulis. Kasi dial 117 for emergency, police Oo. ang tatawagin mong backup, hindi NBI. Hindi NBI, di ba? So dahil doon, tama ba, General Aplasca, na dahil doon, parang medyo na alarma na ang ilang mga senador, ang ilang mga staff na nagtawagan sa isa't isa na, uy, mabuti, umuwi na lang tayo ng maaga. Tama po ba yon? Tama po yun, Ma'am. Dahil ulit ko yung sinabi ko kagabi na since morning po, nakaka-receive na po kami ng mga reports na meron pong armadong mga tao sa paligid ng Senado. At saka persistent din po yung report na meron pong lulusob sa Senado. Ayun. Alarmado po yung ating mga senador at saka mga empleyado ng Senate ng mga oras na yun. Which explains kung bakit biglang nagkaroon ng mga naka-bulletproof at naka-long firearms na mga marino na miyembro ng OSAA. Tama po, ma'am, because of the observed threat, kinakailangan po talaga namin maghanda dahil hindi naman po kami pupunta sa giyera na hindi po kami nakahanda. Ayun. Gera talaga eh. Teka muna. So the intention was to prevent possible armed NBI men from entering the premises? Ganun po ba? To prevent anyone that would enter violently intrude into the property of the Senate. I see. General Aplasca, bago ho nagkaroon ng putukan, nagkaroon ho ba ng effort sa panig ng Senado to coordinate with the security of GSIS para malaman kung
bakit may mga kumbaga unwanted elements sa panig nila at malapit na doon sa side ng Senado bago para naman maiwasan ang putukan? Willard, maganda po yung tanong nyo dahil ang security manager po ng GSIS ay malapit po sa akin. Magkakilala po kami. Class 88 po siya sa PMA. Constantly po, nagtatawagan po kami pag meron pong security concern. But surprisingly po, nung araw na yon, hindi po kami nagkakausap. Hindi po niya ako ini-inform na mayroon silang request na NBI agent, which is very unusual dahil if you're talking about security, hindi lang po talaga ito sa loob ng premises ng Senado, including the immediate vicinity, yung mga kalsada, yung mga building na katabi, dapat po tinitingnan din po namin. Kaya na-alarm din po kami doon sa presence ng armed individuals. So kumbaga parang lahat ng ito na parang hindi pangkaraniwan, Oo. irregular was the word, nagkaroon sila ng kaunting duda. Nagkaroon sila ng duda, malaking duda, kaya nagkaroon ng ganong seguridad na armadong mga marino sa loob ng Senate building. Okay, 5 tao daw ang nagpupumilit pumasok doon sa building. Tama po ba, General? Kasi ako po talaga, isa ako sa nakakita, no? 3 po kami doon sa harapan. Personally, ang aking nakita po, mga 2 to 3 na mga tao. Dahil medyo madilim po, Ma'am Corina. Okay, 2 to 3. So, alam po ninyo ito dahil meron po kayong CCTV at nakita po ninyo na sila'y pumapasok. So sa CCTV po, marami po kaming nakikita at hindi lang doon sa area ng second floor, sa ibang floors po, sa ground floor, at sa 5th floor, 6th floor. May mga nakikita po kami movement ng mga armed NBI personnel. Ayun, okay. So, sa anong punto po nagkaroon ng warning shot? At aminado nga pala ha, aminado si General na siya ang nagpaputok ng unang warning shot. Tama po ba, General? Tama po, Ma'am Corina. Hindi naman namin tinatanggi na kami ang unang nagpaputok ng warning shot. At personally po, ako po talaga ang nagpaputok ng warning shot. Ganito po ang pangyari, Ma'am Corina. Nung binuksan na po namin yung emergency exit door, doon po namin nasilip at naninag yung presence ng armed personnel talaga. At doon po namin sila challenge kung sino sila. At mabilis naman, sumagot naman sila na they're NBI agents. Pero nakita po namin may mga hawak po sila ng baril. Kaya binabuti po namin silang bigyan ng warning na kung pwedeng ibaba nila yung kanilang mga baril. Pero na-observe namin na parang ayaw na lang i-comply yung aming request, kaya po nagpapatok po ako ng warning shot. Kasi ang kanilang posisyon daw, Willard, ay parang nakatutok din, kaya kinailangan. O yan, ang tanong mo ngayon, bakit ang daming palitan ng bala? Yes, sir. At saka yung direksyon po ng bala, napansin po na kasi namin sa mga litrato, parang ang tataas po ng tama ng bala. Opo. Tama kayo, Willard, kasi wala naman po talaga kaming intention na patamaan itong mga NBI agents dahil alam namin sila ay nagpakilala naman na sila ng government forces. Kaya warning shot lang po talaga. In-expect po namin na pagkatapos ng warning shot ay mag-stand down po sila at ibaba po nila kanilang mga barel. Pero medyo nagulat po kami dahil bumaril po sila towards our direction. Kaya napaatras po kami ng kaunti at doon na po nagpalitan ng putok. Pero sa aming side po, sigurado ako na kahit ng mga succeeding shots, hindi po ito naka-aim sa mga agents ng NBI. Ayun, pero there was more than one shot from the side of the OSAA. Kaya po, ang bilang po yata ay mahigit 30 na mga butas ng palitan ng pagbabaril. So, tama po. Nireview ko yung mga video at saka yung mga videos na lumabas sa social media. After the warning shot, isa lang po yung warning shot, marami na po yung sumunod na mga putok. Pero parang nagtatakutan lang po. Kumbaga naggugulatan lang dahil tila lahat nasa taas ang mga tama po ng bala. From our side po, Ma'am Corina, kagaya ng nasabi ko, kahit i-review ito ng yung mga trajectory ng bala na nanggagaling sa side namin, lahat po ito ay pataas. Makikita naman natin sa salamin
na pag doon dumaan ay hindi po talaga tatamaan yung NBI agents na nasa baba. General Aplaska, at one point during the course of what happened, namatay po ang ilaw. Sino po ang nag-utos na patayin ang ilaw at para po saan ito? Sir, ito, may ilaw kasi sa side namin nung una eh. Pero nung nakita na po namin na may presence yung armed ako po ang nagbigay ng instruction na patayin yung ilaw para hindi po kami makita from the outside. Ayun, okay. O ito naman yung isa pang tanong na tinatanong ng lahat. O parang meron silang gustong ipahiwatig, ano? Paano po ba kayo napili bilang bagong Sergeant at Arms? Dahil sinasabi nila na pinili po kayo dahil kayo po daw ay malapit kay Senator Bato. Tama po yun, Ma'am Corina. Sabihin ko lang po na hindi po ito ang unang pagkakataon na talaga po ako na Sergeant at Arms. Noong pong panahon na ni Senator Escudero bilang Senate President, na-elect din po ako ng Sergeant at Arms at si Senator Bato din ang nag-nominate sa akin. Itong pagbalik ko po sa Senado, actually po, Ma'am Corina, hindi ko alam na noong pagpunta ko sa Senado ay ma-elect o ma-appoint ako ng Sergeant at Arms dahil may tumawag lang po sa akin na pinapupunta po ako ni Senate President at saka ni Senator Bato. At si Senator Bato po, din naman nag-motion sa floor na i-designate po ako na acting Sergeant at Arms. Okay, kasi ang pinalalabas po ng iba ay dahil kayo daw ay magkaibigan, ay kayo ang gumawa ng paraan para makatakas si Senator Bato. Pero tama po ba yung salitang pinatakas? Yun na nga po, ulitin ko yung kagaya din nung nasabi ni Senate President namin, hindi po naman pala tama yung hindi po tama yung na pinatakas o tumakas dahil unang-una hindi naman siya under arrest o under detention ng Senado. Anytime po kung gusto niyang umalis ng Senado, nasa sa kanya naman po, it's his choice at hindi po namin sila pwedeng pigilan. General, na-inform ho ba kayo na aalis na ng Senado si General Bato? Wala po akong indication dahil sabi ko nga po nung madaling araw, 1 o'clock ng madaling araw, yun po ang huling pag-uusap namin, huling bisita ko sa kanya. Wala naman siyang nasasabi na aalis na siya sa Senado at 2:30 in the morning. Ayun, okay. So, meron nga tayong meron po kaming listahan dito ng mga in and out ng mga personalidad ng mga senador. At tama nga, no, ang out ni Senator Bato ay mga ganung oras. Ito naman ay hindi naman itinatago ng Senado, ano po? Actually po, nagtataka po kami bakit mayroong mga may mga media first people na nakakuha nung information na yan. Yan po ay confidential information dahil hindi po natin sinisiwalat sa publiko yung pag-alis at pagdating ng ating mga senador. Kaya meron po kaming investigation ngayon kung sino po ang nag-leak ng information na yan sa media. Pasensya na po, alam nyo naman po ang bilyonaryo talaga marami pong napagkukunan ng ganito pong mga impormasyon at nakasulat nga po dito na si Ginoong Bato de la Rosa ay umalis ng si Senator Padilla ay 2 a.m., 2:30 a.m. lumabas. At si Ginoong De La Rosa, hinahanap ko lang dito, log in yung nandito Okay. Yung kay Ginoong De La Rosa, malinaw na po ba kung anong oras siya nakalabas ng Senate building? Sa CCTV, records, at saka sa report na rin ito nung aming gwardiya na nakakita sa kanila, it's more or less 2:30 in the morning. Also 2:30 in the mornings. Kasi si Senator Robin nakasulat ay 2 in the morning, 2:35. No? Yung iba, mas maaga silang umalis Kasi nga daw merong mga senador na tumawag sa kapwa-senador na mas mabuti umuwi ka na. So parang meron na nga silang parang iniisip na mangyayari. Pero ito naman po, is this an issue? Yung pag-alis po ni Senator Bato, anong oras, kasama daw niya si Senador Robin, ito po ba ay issue?
Sa amin naman po, wala naman, talagang inamin naman namin na magkasama sila ni Senator Robin nung umalis at magkasabay po sila sa isang sasakyan nung lumabas sila sa Senado. Ilalabas po ba ninyo ang mga CCTV? Magpapaalam po tayo sa ating Senate President kung papayagan po na isa publiko po yung aming video footage sa covering doon sa paglabas ni Senator Bato at saka Senator Robin. Ayun. Pero tuloy-tuloy pa rin po, General, yung inyong investigasyon kung ano talaga ang nangyari, sino ang may pakana, sino ba talaga. Ito pong nahuli ninyo, last question na po, ito pong nahuli ninyo na isang driver, supposed to be, na bumalik, kasi umatras sila, no? Bumalik, binalikan ng isang tactical bag. What is peculiar about this? What is irregular or suspicious about this, General? Number one po, kasi doon po sa bag po, marami kami mga ebidensya na nakuha relating yung may-ari ng bag at saka itong tao na ito na bumalik sa National Bureau of Investigation. Ang very unusual po kasi nung una tinatanggi po nila na hindi nila tauhan itong nahuli ng PNP. Pero nung lumabas na itong mga information, sinabi po nila na driver ito ng isang ahente ng NBI. So ini-interrogate po itong hinuli po ninyo. May nakuha na po ba kayong impormasyon? Ano pong mga impormasyon na nakuha po ninyo sa taong ito? Yun lang po so far, nung gabi, nung kausap namin yung mga PNP investigators na nag-question sa kanya, yun lang po yung na-relay sa amin dahil na-turnover na po sa Pasay City yung Pasay City PNP yung tao. So tuloy-tuloy naman po yung pagkuha nila ng information. Maraming salamat po sa inyong panahon na Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Thank you po, General. Maraming salamat po, Ma'am Corina.